May mga taong papasok sa buhay mo na parang ilaw, pero ang totoo sila ang unti-unting papatay sa liwanag mo. Ito ang mga sikretong ginagamit ng pinakamalalakas na manipulators at kung hindi mo alam, ikaw ang magiging susunod na biktima. Ngayon, ilalantad natin ang 10 dark psychology tricks na ginagamit ng mga taong gustong kontrolin ang buhay mo. Hindi para gamitin mo, kundi para hindi ka na muling magamit ng iba. 1. Gaslighting. Ang pagdududang hindi ikaw ang may likha, pero ikaw ang magdurusa. Gaslighting ang pinakamalupet at pinakamasakit na paraan ng manipulasyon dahil hindi lang nito sinisira ang tiwala mo sa iba, sinisira nito ang tiwala mo sa sarili mo. Ganito sila gumalaw. Kapag may napansin kang mali, sasabihin nila, hindi mo lang naalala. Kapag nasaktan ka, ang sagot nila, arte mo lang yan. Kapag may pruweba ka, babalik ta rin nilang parang wala kang utak. Grabe ka mag-imagine. Hanggang isang araw mapapaisip ka, ako ba talaga ang may problema? Pero tandaan, hindi kailanman problema ang maging sensitibo, problema ang taong ayaw umako ng kasalanan. Sabi ng philosopher na si Friedrich Nietzsche, ang kasinungalingan na inuulit ng inuulit, nagiging katotohanan sa isip ng mahina. At iyon ang gustong mangyari ng gaslighter. Gawing mahina ka. Para ano? Para ikuha nila ang realidad mo. Para kontrolin ang emosyon mo. Para ikaw ang mag-adjust sa kanila. Kahit sila ang nagdulot ng sakit. Pero ito ang painful truth. Kapag may taong pilit pinapaliit ang mundo mo, ang tunay na dahilan ay takot sila sa lakas mo. Protection tip. Kapag paulit-ulit kang pinagdududa sa sarili mo, huwag kang manahimik. Hanapin ang pruweba, hanapin ang pattern, at higit sa lahat hanapin ang lakas mong matagal nang sinusubukang itago sa iyo. 2. Love bombing. Ang pagmamahal na hindi totoo pero tunog paraiso. Love bombing ang teknik ng mga manipulator na pinakamasarap sa simula at pinakamapait sa dulo. Ganito ang style nila. Bigla kang bubuhusan ng atensyon, parang pelikulang romantic pero mabilisan. Lahat ng gusto mong marinig, sasabihin nila. Lahat ng gusto mong maramdaman, ipaparamdam nila. Hindi dahil mahal ka nila, kundi dahil gusto ka nilang makontrol bago mo sila mabasa. Sobrang sweet sa simula, sobrang sakit pagdating sa gitna, at sobrang toxic sa huli. Sabi ni Machiavelli, ang regalo at papuri ay sandata kapag ang layunin ay dominasyon, at yan mismo ang love bombing. Regalo, puri, attention, parang pangako ng langit, pero ang kapalit, kalayaan mo. Kapag nakuha na ang tiwala mo, magsisimula ang tunay na kulay, biglang lalamig, biglang magbabago, biglang ikaw ang laging kulang, biglang kailangan mong habulin yung init na sila rin ang nagbigay, doon ka nila bibitawan. Pero sapat lang para maghabol ka, para umasa ka, para ma-addict ka sa validation nila. Ito ang pinakamalaking psychological trap. Hindi sila ang minahal mo. Yung attention lang na binigay nila, protection tip. Kung ang pagmamahal ay parang binuhos agad sa isang iglap, hindi yan pagmamahal. Taktika yan. Ang tunay na pagmamahal hindi minamadali. Hindi sinusunog, hindi ginagawang bitag. 3. Triangulation. Kapag ginawa kang kalahok sa laban na hindi mo naman sinimulan. Triangulation ang laro ng mga manipulators kung saan ikaw siya at isang third party ang bida. Kahit ang gusto mo lang naman ay kapayapaan, ganito sila kumilos. May sasabihin silang, siya kasi mas ganito, para maramdaman mong kailangan mong mag-compete. Magkukwento sila tungkol sa ibang tao, ex-kaibigan, katrabaho para gumawa ng selos or insecurity. Minsan, kahit wala namang problema, gagawa sila ng comparison. Bakit siya kaya niyang gawin to tapos ikaw hindi? Ito ang dark psychology behind it. Kung nag-aaway ang dalawang tao, mas napapadali ang kontrol sa kanila. Tulad ng sinabi ng strategist na si Machiavelli, kung gusto mong maging makapangyarihan, pag-awayin mo ang mahihina. At sa triangulation, ang laban ay hindi mo naman totoong laban. Pero ikaw ang nauospital ng emosyon. Ang mas masakit, minsan hindi mo agad mapapansin kasi ang triangulation ay nakadisguise bilang, concern lang ako. Sinasabi ko to para mag-improve ka. Kwento ko lang, huwag ka ma-offend. Pero ang totoo, tinatamaan ng self-worth mo. Pinaglalaruan ang emosyon mo. At binubuo ang mundo kung saan kailangan mo silang patunayan. Ang goal nila, gumawa ng competition para ikaw ang lalong kumapit sa kanila. Protection tip. Kapag may taong laging may ikalawang tao sa kwento ninyong dalawa, kapag laging may comparison, kapag laging may selos na hindi mo namang ginusto, huwag sumali sa laban na ikaw lang ang nasasaktan. Tumayo ka sa gitna at sabihin sa sarili mo, hindi ako papagamit para sumikat ang ego ng iba.
4. Silent treatment. Ang katahimikang mas malakas pa sa sigaw. Ang silent treatment ay hindi simpleng ayaw lang niyang magsalita. Isa itong psychological punishment na ginagamit ng mga manipulators kapag hindi mo sinusunod ang gusto nila. Ito ang tahimik pero nakamamatay na technique. Ganito ang proseso. Bigla ka nilang hindi papansinin. Hindi sasagot sa chat. Walang reply kahit nakita mo namang active. Hindi man lang titingin sa'yo sa personal. Parang wala ka. Parang hangin ka. At habang tumatagal ang katahimikan, ikaw ang nagkukumahog maghanap ng mali mo. Ikaw ang nagsusorry kahit hindi mo kasalanan. Ikaw ang natutong matakot sa paglayo nila. Ito ang gusto nilang mangyari. Na ikaw mismo ang mag-a-adjust. Na ikaw mismo ang matututong mag-walk on eggshells. Na ikaw mismo ang laging sasalo ng kasalanan para lang bumalik sila. Sabi ni Carl Jung, ang pinakamalakas na kontrol ay yung hindi mo nakikita pero nararamdaman mo sa kaluluwa. At yan ang silent treatment. Walang salita pero punong-puno ng sakit. Tahimik pero parang may humahawak sa leeg mo. Pero eto ang dapat mong tandaan. Hindi responsibilidad ng pagmamahal ang manahimik. Responsibilidad nito ang magpaliwanag. Kung mahal ka talaga, kakausapin ka. Hindi ka parurusahan. Protection tip. Kapag ang katahimikan ay ginagamit para takutin ka, hindi katahimikan yan, control yan. At ang taong handang parusahan ka gamit ang distansya, hindi mo dapat habulin. 5. Projection. Kapag ikaw ang sinisisi sa kasalanang hindi, naman ikaw ang may dala. Projection ang isa sa pinakamadulas at pinakamapanganib na dark psychology tricks. Ito yung technique kung saan lahat ng ginagawa nila, ipinaparatang nila sa'yo. Ganito ang itsura nito sa totoong buhay. Sila ang seloso pero ikaw ang akusado. Sila ang nagsisinungaling pero ikaw ang hindi honest. Sila ang malabo pero ikaw ang nagbabago. Sila ang may ginagawa sa iba pero ikaw ang hindi loyal. At ang pinaka-toxic na parte, kapag paulit-ulit nilang ginagawa ito, magsisimula kang maniwala na ikaw nga ang problema. Ito ang psychological reason behind it. Ayaw nilang harapin ang sarili nilang kasalanan, kaya ibinabato nila sa pinakamalapit sa kanila sa'yo. Tulad ng sinabi ni Carl Jung, ang hindi mo inaamin sa sarili mo, hahanapin mo sa kapwa mo. Kaya ang manipulator, hindi kayang tanggapin ang kahinaan niya. Kaya sa iba niya ito hinahanap, sa iba niya binabagsak, sa iba niya ipinapasa. At kapag ikaw ang taong lagi nilang napagpapasahan, unti-unti kang lalayo sa sarili mo. Projection is dangerous because ginugulo nito ang identity mo, tinatamaan ang self-worth mo, pinaparamdam nitong ikaw ang laging may mali. Pero ito ang painful truth. Kapag may taong laging naninisi kahit sila ang may sala, hindi mo sila kailangang tulungan magbuhat kasi hindi ikaw ang naghulog ng kasalanan. Protection tip. Kapag ang bintang sa'yo ay parang salamin ng ugali nila, huwag mo agad akuin. Minsan, hindi ikaw ang nakikita nila, kundi ang sarili nilang aninong hindi nila kaya harapin. 6. Playing the victim. Ang taong laging kawawa kahit siya ang nananakit. Playing the victim ang pinaka-subtle pero pinaka-epektibong manipulative trick ito, yung paraan nila para makatakas sa responsibilidad habang nakukuha pa rin ang simpatya ng lahat. Ganito sila umarte. Kapag sila ang may kasalanan, biglang may drama. Kapag nakasakit sila, biglang sila ang nasaktan. Kapag nagkamali sila, biglang sila ang hindi naintindihan. Kapag nahuli mo sila, biglang sila ang laging mali sa mata mo. Ang teknik dito, gumita sa sentro ng awa para ikaw ang magmukhang kontrabida. At ito ang malupit. Sa mata ng iba, totoo silang kawawa. Sa mata mo, ikaw ang masama. Pero sa likod ng lahat ng yan, sila ang may hawak ng remote ng emosyon mo. Sabi ni Carl Jung, ang taong takot makita ang tunay niyang sarili, gagawa ng kwentong siya ang biktima para hindi siya managot. Victim playing works because nahuhulog ka sa guilt, natatakot kang masaktan sila, naawa ka, napipilitan kang unahin sila kahit ikaw ang sinaktan. Ito ang sikreto. Kung sino ang marunong gumawa ng kwento, siya ang nagmumukhang tama. Pero ito ang painful truth. Ang taong tunay na biktima, hindi kailanman ginagamit ang awa para kontrolin ang ibang tao. Protection tip. Kung ang tao ay laging kawawa kada may mali, kung sila ang bida sa bawat kwento ng paghihirap, kung kahit ano ang mangyari ikaw ang masama, sila ang martir. Hindi sila biktima, scriptwriter sila ng sariling drama, at ikaw ang ginagawang kontrabida. 7. Devaluation. Kapag ikaw na ang trophy nila noong una, pero basura na sa paningin nila ngayon. Devaluation. Ang yugto kung saan ang manipulator ay nagsasawang parang bata pero ang laruan, ikaw. Sa simula ikaw ang
Pinakamaganda, pinakamatalino, pinaka-special, pinakaibang iba sa lahat. Pero habang tumatagal, bigla kang nagiging parang di ka nakagaya dati. Bakit ganyan ka na? Ang dami mo nang kulang. Sana katulad ka na lang ng dati. Ito ang mapa ng devaluation. Phase 1 overvaluation. Dito, ibinubuhos nila ang lahat puri, atensyon, effort, lambing. Dinadala ka sa langit. Phase 2 devaluation. Dito unti-unti nilang binabaligtad ang script. Lahat ng pinuri nila nun, yun na ang umayaw sila ngayon. At ang pinakamasakit, ikaw ang nagbabago para maibalik yung dating version mo na gusto nila. Kahit ang totoo, hindi naman sila nawalan ng pagmamahal. Nawalan lang sila ng excitement. Psychology fact. Ang manipulator, kapag nakuha na ang validation, nawawala ang fantasy nila at lumalabas ang totoong ugali. Sa devaluation gagamitin nila ang panlalamig, pagsusungit, pagpapalaki ng mali, pag-highlight ng kahinaan mo, pagbabawas sa self-esteem mo, at dito ka magkakamali. Iisipin mong ikaw ang problema, pero sabi nga ni philosopher Arthur Schopenhauer, ang taong hindi kontento sa sarili, hahanapin ang pagkukulang sa iba. Hindi mo sila mapapasaya. Kahit anong baguhin mo, hindi mo sila mababalik sa dating suite. At hindi mo sila maaabot kung hindi nila ini-intensyon na abutin ka. Protection tip. Kung minahal ka nila sa simula, tapos biglang parang wala ka ng halaga, tandaan, hindi ikaw ang nagbago. Nawala lang ang ilusyon nila at ikaw ang sinisi. Tyson na may future faking. Kapag ang pangako ay para lang mahulog ka, hindi para tuparin. Future faking ang manipulative trick na parang pangako ni Judas. Maganda pakinggan, pero garantisadong magdudulot ng sakit. Ito ang teknik kung saan magbibigay sila ng pag-asa, ng pangarap, ng vision ng future together na hindi naman nila balak tuparin. Ganito ang style nila. Balang araw tayo rin. Magbabago ako, promise. Mag-iipon tayo. Pag may pera na ako. Pag okay na ako mentally. At ikaw, kakapit, asa. Maniniwala kasi pinangakuan ka ng kinabukasan gusto mong paniwalaan. Pero ang totoo, hindi future ang binibigay nila. Sedasyon, pampakalma, pansamantalang pag-asa. Ginagawa nila ito para hindi ka umalis, hindi ka magreklamo, patuloy kang maghintay, maging loyal ka sa kanila. At malihis ang atensyon mo sa ginagawa nilang mali ngayon. Sa psychology, future faking works because hope is the strongest drug. And manipulators know exactly how to overdose you with it. Sabi ng thinker na si Kafka, walang mas mabigat na tanikala kundi ang pag-asang walang patutunguhan. Ano yun ang future faking? Isang tanikala, isang tali, isang mapait na someday na hindi naman darating. Ito ang warning sign. Paulit-ulit na pangako, paulit-ulit na hindi natutupad, paulit-ulit ka nang nasasaktan, pero paulit-ulit ka ring pinapaniwala. Ang tawag doon, hindi love, emotional imprisonment. Protection tip, hindi sukatan ang dami ng pangakong binibigay ng tao. Ang sukatan ay kung may ginagawa ba sila. Kasi ang tunay na nagmamahal, hindi nangako para hindi ka umalis. Nangako sila dahil gusto ka nilang puntahan. 9. Information control. Kapag ang katotohanan ay ginupit, tinakpan o binago, para ikaw ang maliligaw. Information control ay isa sa pinakamatandang paraan ng manipulasyon, pero hanggang ngayon, ito rin ang pinakamatibay. Ito yung teknik kung saan hindi nila sinasabi ang buong katotohanan, pinipili lang nila ang parte na makakabuti sa kanila, tinatago nila ang detalyeng magpapabago ng isip mo, o kaya pinabago nila ang kwento para sila ang tama at ikaw ang mali. Ganito sila maglaro. Scenario 1, tinago nila ang totoo pero sila pa ang galit kapag nagtanong ka. Scenario 2, may ginawa silang mali, pero sasabihin nilang kalahati lang, at ang kalahati na yun ang magmumukhang ikaw ang may kasalanan. Scenario 3, hindi ka nila kinukuha sa totoong usapan, pero inaasahan nilang sumunod ka. Ito ang pinakadelikado. Kapag kontrolado nila ang impormasyon, kontrolado nila ang desisyon mo. Sa psychology, ito ang ginagawa ng mga taong ayaw mong malaman ang tunay nilang intensyon, ayaw mong makita ang mali nila, gusto nilang ikaw ang humingi ng tawad, at gusto nilang hawak nila ang narrative ng relasyon. Sabi ni George Orwell, kung sino ang may hawak ng impormasyon, siya ang may hawak ng isip, at ito ang dapat mong bantayan. Kapag lagi kang naguguluhan, kapag may missing pieces sa kwento nila, kapag parang hindi tugma ang sinasabi nila sa ginagawa nila, kapag may mga bagay na hindi mo kailangang malaman daw, hindi normal yan. Taktika yan.
Protection tip. Ang katotohanan ay hindi dapat pinipili. Hindi dapat may censored. Hindi dapat controlled. Kapag ang tao ay malinis ang intensyon, hindi nila kailangang magtago. At hindi ikaw ang dapat mamalimos ng katotohanan. 10. Fear plus hope cycle. Kapag sila mismo ang gumagawa ng sakit at sila rin ang nagpapalabas kunwari. Ito ang pinakamalupit at pinakamataas na antas ng dark psychology. Tinatawag itong fear plus hope manipulation cycle. Ganito ang itsura. Step 1, gagawa sila ng takot. Biglang lalayo, biglang magagalit, biglang magbabanta, biglang hindi ka kakausapin, biglang may silent treatment. Papasukin ka ng fear. May nagawa ba akong mali? Iwan na ba niya ako? Galit ba siya? Step 2, sila rin ang magbibigay ng pag-asa. Biglang mag-a-apologize, biglang magiging sweet, biglang babawi, biglang magsasabing mahal ka nila, biglang mangangako ng pagbabago. At dito ka magkakamali. Asa ka. Kakapit ka. Maniniwala ka. Pero ang hindi mo alam, sinadya nila ang takot para sumarap ang pag-asa. Sa psychology, ito ay tinatawag na trauma bonding. Reward punishment cycle. Intermittent reinforcement. Ito ang teknik na ginagamit para maging dependent ka, matutunan mong hanapin sila, umasa ka sa validation nila, tanggapin ang mali nila, at hindi ka umalis kahit nasasaktan ka, parang pinapainit ka sa apoy. Tapos sila rin ang aahon sa'yo para kunwari sila ang tagapagligtas. Pero sabi ng philosopher na si Hannah Arendt, ang tunay na diktador ay gumagawa ng problema para siya rin ang magmukhang solusyon. Ganito ang manipulator. Sila ang bagyo, sila rin ang payong. Pero ang totoo, sila ang may dala ng ulan. Protection tip. Kapag paulit-ulit kang pinapatahimik, tapos paulit-ulit ding pinapasaya, at paulit-ulit kang ibinabalik sa sakit, hindi iyon pagmamahal. Operasyon iyon, at ang recovery mo ay magsisimula lang. Kapag naintindihan mong hindi mo kailangang manatili sa bagyong sila rin mismo ang lumikha. Sa mundong puno ng manipulasyon, ang pinakamalakas na tao ay hindi ang nakokontrol ang iba, kundi ang marunong magtanggol sa sarili. Sabi nga ng kilalang philosopher na si Arthur Schopenhauer, ang tunay na kalayaan ay nasa taong hindi na kayang itali ng iba. Kaya tandaan, hindi ka ipinanganak para maging laruan ng sinuman. Kung kilala mo ang mga teknik na ito, hindi ka na madaling mahulog sa bitag. At kapag kaya mong protektahan ang sarili mo, doon ka tunay na nagiging malaya